Hey! Live na tayo ngayon mga ma'am, sir, ma'am. Share ko lang Share ko lang yung live natin. Hello Sir Patrick Ohastro, hello sir. Mag-share lang ako sa mga groups. Kumusta kayo? Kumusta kayo mga ma'am, sir? Okay, sharing lang tayo. Kahit mga 10 siguro, 10 na people, pwede na tayo mag-start. Hello sir, hello. Sino yung mga nandito? Hello Sir Jesus, Jericho Sebastian, hello sir. Sir Shet, Offenda, hello. Good evening. Quincy Matito, good evening. Yan, pwede na tayo mag-start. Mabilis lang to, kwento ko lang yung journey ko as a toy customizer. Okay lang ba yung audio and video? Sir Jesus, good evening. Oh, nice. 15 na tayo. Slow connection daw. Ba't ganun? Okay lang ba yung audio tsaka video? Sir Jupert Suarez. Hello, sir. Ganda ng mga technique na sinishare mo. Sinishare nyo. Thank you, Sir Jesus Jericho. Kukwento ko kung paano ako napunta from the day I was born hanggang ngayon. Kukwento ko sa inyo. Mabilis lang naman to. Meron na akong outline. Para alam nyo din para ma-share ko rin sa inyo kung paano ako naging toy customizer. Yung ginagawa ko ngayon, paano ako nag-land sa ginagawa ko ngayon. Maganda sana may kwento ko kung paano ako naging visual artist, pero sobrang lawak kasi nun eh. Daan lang ako. Sige sir. Sobrang lawak kasi ng pagiging visual artist. Kaya ngayon, for now, toy customizer muna. Sige sir, daan ka lang. Yan. Okay, sige game, pwede na tayo mag-start. Okay. Hello, I'm Ralph Raymond Tobia Cifra. I was born, ito meron akong outline. I was born in Pasay City, Manila, Philippines. Yan, dyan ako sa taga Pasay. Tapos, ang hometown ko rin yan, Pasay, tsaka Las Piñas, tsaka Cavite. Yan, tatlo. Yung father side ko, taga Pasay. Tapos, mother side ko, taga Cavite. Yan, kaya madalas ako dyan ng bata ako, nagpupunta kami sa SM Bacoor, sa SM South Mall. Yan, mga tambayan kayan dati. Shout out to mga nakatira sa Las Piñas. Alam ko may mga nakatira sa Las Piñas eh. Sina Toy Boy King Atlas. Sir Gian Orozco, hello, thank you for watching. Nandito na si King Shark. Dumating na. So yun, I was born in Manila, Pasay City, Manila, Philippines. April 15, 1986. Yan yung birthday ko. Yan, ka-birthday ko si Leonardo da Vinci. Yan, as a kid growing up, mahilig na talaga ako mag-drawing. Yun talaga hilig ko. Kasi talagang gustong-gusto ko na mag-drawing sa papel. Resin po ba mga toys? Hindi po resin. Gusto ko talaga mag-drawing. Nag-drawing ako ng mga Ninja Turtles, mga tao, alam mo yung mga nagsimula ka talaga sa yung mga bundok, yung mga may araw, yung mga palayan, bahay kubo, yun, mga araw, yun. Doon talaga ako nagsimula din. Kung ano man yung dinadrawing. Las Piñas represent! Yan, doon talaga ako nagsimula din sa pagdodrawing. Una kong gamit, lapis, tapos papel. That's it. Gusto ko na talaga mag-drawing nung bata pa ako. So yun yung mayroon na rin akong hilig tsaka foundation doon sa buti nga alam ko na rin yung gusto kong gawin kahit na
Kahit na 7 or 6 years old pa lang ako or 7 years old. Actually, 7 years old. Ayun, 1993. O yan, skip tayo 1993. Grade 1 ako nun. At tama ba? 1993, 7 years old. Favorite medium ko, oil pastels. Yan, oil pastels. Tapos, sinasali ako sa mga poster making. Mga poster making, may mga dahon, may mga dove, may mga earth, may mga kamay, mga ganyan. Shout out to my art teacher. Yan. Yan, siya yung coach ko siya yung nagtuturo sa akin paano i-drawing yung mundo. Master Rain, thank you. Paano i-drawing yung mundo, yung bote, may mga plants, may mga dove. Yun. Shout out to you, sir. Yan. Tapos, natutuwa lang ako sa experience na yun talaga. So, yun, favorite medium ko, oil pastels. Hi, kuya, ang ganda ng custom mo. Thank you. So, favorite toys ko dati nung 1993, TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles. Yan, favorite ko talaga yan. And then, Batman, of course, Batman. Matchbox Cars, gustong-gusto ko rin yan. Naglalaroan ko yan. Tex, naglaro din ako Tex, NBA cards, Pogs. Ano pa ba? Yun yung mga favorite toys ko. X-Men, Wolverine, yan, gusto ko rin yan. Siyempre, si Wolverine, the best. Gusto ko yan. Ano kaya na? Favorite childhood superhero character, Wolverine. Tapos, dumaan ng 1994 and 2014. Ito yung, Void. Dumaan yung Void. Hello, shout out to Shizifra. Hello. Dumaan yung Void. Merong Void. Malaking Void yung dumaan din sa buhay ko no 1994 hanggang 2014. That's almost 10 years. Ito yung high school and college. Siyempre lang yan, pag-aaral lang talaga yan. All studying, focus sa studies, lahat aral lang yan. And ang hobby ko niyan dati, PlayStation. Yun talaga, PlayStation 1, PlayStation 2. Yun, tama, PS1 hanggang PS2. Pogi ni Bro Rain. Thank you, sir. Ano pa ba? Thank you, Sir Asen Corvite. Sabi ni Asen Corvite, pogi ni Bro Rain. Thank you. Okay. Tapos, February 19, 2014. Ito yung milestone sa akin noon. February 19, 2014. Nagkaroon si Platinum Games ng contest. Ito yung Metal Gear Rising Revengeance first anniversary nila. So, nagkaroon sila ng contest sa Twitter na paano daw i-celebrate yung first anniversary ng Metal Gear Rising. Excuse me. Binamla ako. Tapos, ang ginawa ko nun, nasa office ako nun eh. Nag-drawing lang ako ng si Raiden. Dinrawing ko si Raiden sa sketchpad. Tapos, tinweet ko, tinag ko sila. Tapos, ang mapapanalunan doon, mga jacket ng Metal Gear Rising, may mga soundtrack, tsaka yung Play Art Sky na white na Raiden. Parang feeling ko yung Play Art Sky na Raiden, yun yung first prize. Kasi parang ang ganda talaga eh. Parang yun yung pinakamahal eh. Yung jacket, parang siyang pang winter jacket na white, tapos may logo ni Kojima dito. Ang ganda nun. Tapos, okay pa ba yung audio ko? Leonard Lim. Hello, sir. Thank you for watching. Tapos, nung after a few weeks, share done, Papa Rain. Thank you. Thank you, Sir Rock Merhudio. So, after nung contest na yun, after a few weeks, nag-tweet nag-DM si Platinum Games sa akin. Ang sabi niya, you won the contest, yung Metal Gear Rising. Sabi ko, nalo ko, ano kaya napanalunan ko dun sa tatlo? Meron silang letter. Ang pinadala nila sa akin, yung Metal Gear Rising na Play Art Sky na Raiden na figure. Okay pa. Nice, thank you. So sabi ko, ayos yun Thank you. Nag-thank you ako sa kanila. Tapos, nung nakuha namin sa customs, kasama ko yung wife ko noon. Girlfriend pa lang back then. Tapos kinlaim namin sa customs. Okay naman yung customs that time, wala namang problema. Yeah.
Smooth sailing naman yung pag-claim namin ng product. Tapos binuksan namin sa office, sa McDonald's. Sobrang na-amaze ako dun sa figure. Ang ina-expect ko, white na Raiden, pero dumating yung... Actually, ito, papakita ko pala sa inyo. Ito, sobrang memorable nito. Yan. Ito ang nagsimula ng toy collection ko. Yan. Raiden na Play Art Sky. Hindi nga lang siya white, pero ito yung original color. Kaya hindi ko to bebenta ever kasi ito yung nagsimula, nag-rekindle ulit nung nung passion for toys. So after nito, nagsimula na ako mag-gunpla. Nung nanalo ko, sabi ko, ayos to ah. After nito, nakita ko yung in-explore ko na yung gunpla, yung Gundam. Sabi ko, mukhang to ah. Parang bagong mundo na naman tong Gundam, sabi ko gano'n. Doon kami nag-start ng wife ko. Rare na ngayon yung pack na Raiden White variant. Oo nga, Sir Rob Xavier, thank you. Oo nga. Tapos nung around... So yun, tapos na yung Platinum Games. 2015, doon ako nag-start mag-gunpla. Kami nung wife ko, nag-start kami mag-gunpla. In-explore namin. Kasi yung wife ko nag-Gundam dati, pati yung mga kapatid niya. So sabi ko, ako hindi ko nasubukan yun ever. Masusubukan ko pa lang siya. First time ko pala masusubukan yun, 2015. Sabi ko, bumili kami ng kit, pumunta kami sa Toycon, hoping na makakabili kami ng mga mas murang mga kit sa Toycon sa Mega Mall. Tapos, wala kaming nakita. Nakita namin nagpunta kaming Green Hills. Tapos, ang nakita namin doon yung mga Bandai na Master Grade na Gundam Wing. Sabi ko, wow, ayos to Gundam Wing. Wala akong alam sa Gundam nun. As in zero. Pati yung anime, lahat zero. Tapos, nung nakita ko na yung box, nakita ko na yung figures, nag-spark yung interest ko. So, bumili kami, kinumpleto namin yung 5, si Gundam Wing, sino pa ba yun? Heavy Arms, Sandrak, Death Sight. Sino pa isa? 4 lang ba yun? Gundam Wing, Death Sight, Heavy Arms. Kalimutan ko. So yun, basta yun yung mga Gundam Wing na line. Binili namin yung mga master grade nun. Tapos, or high grade nga ba? So we have master grades and high grades. Wala rin akong alam sa mga grading. So we just bought kung ano man yung available doon sa Green Hills. Tapos, nung umuwi kami, kinabukasan, binuksan namin, and then, the first time na narinig, alam ko, dinemo sa akin ng wife ko yung pag-cut ng runner. And then, ang sabi niya sa akin, ito yung pinakamasarap na tunog. Yun, Sandra, thank you. Nag-snap yung pieces into place. Ganon. So sabi ko, wow, ang ganda. Tapos, yun talaga nag-spark na interest ko. Hindi na kailangan ng glue. Nag-work siya, yung mechanism, maganda. So, nakailigan namin mag-build together. Yun yung hobby namin together as boyfriend and girlfriend. Tapos, ayan, pinag-aralan ko na rin. Ni-research ko na ano yung master grade, ano yung high grade, ano yung real grade, ano yung super deformed, yan. Also, perfect grades, nasubukan na rin namin. Meron nga pala kaming page, ang pangalan niyan, Saber Gunpla. Doon kami doon kami nag-upload ng mga works namin dati. So, tumigil na kami and medyo matagal na rin kami hindi nagbi-build. Yun, sumali rin kami sa GBWC, GMKC. And from then on, tumigil kami mag-build and then nag-explore ako ng Actually, yung very first na custom piece ko, yung Heavy Arms. Actually, kaya ako nahilig sa painting naman ng mga Gundam kasi the very first time na nalaman ko na pwede palang pinturahan yun, pwede pala i-custom yun, yung mga Gundam. So sabi ko, okay. So panibagong mundo na naman siya. So iba pa yung pagbibuild, iba pa yung pagpipaint. So sabi ko, ayos yun ah. Ganda yun. So
Ang iniisip ko, pwede ko bang i-apply yung mga yung creativity dun sa figure. So sabi ko, oh, okay, baka pwede. So bumili kami ng paints, ng paintbrush, and then the first time na mag-apply ako ng paint do sa kanyang paa ni Heavy Arms, sabi ko, parang na mindfuck ako kasi yung paint, additive material siya. Tapos, pag nilapat dun sa surface, nagiging subtractive. So, para siyang nagiging weathering, para siyang nagiging damage. So, sabi ko, ang galing, paano nangyayari yun? So nag-aral ako, in-explore ko, paano nangyayari yung battle damage, ano yung mga, paano ginagawa yun, paano in-execute. So, we have dry brushing, base coat, primers, yan, inaral ko na lahat yan. Nag-research ako. Ang teacher ko, YouTube. Yun talaga. YouTube talaga. Nandun lahat, YouTube and Google. Sa YouTube kasi mapapanood mo paano ina-apply eh. Tapos sa Google, may mga lahat ng information nandoon. Anong primer pwedeng gamitin, anong pintura, ano yung hindi mo pwedeng, ano yung recommended na gagawin. So, there are people uploading yung mga process nila. YouTube talaga yung teacher ko dito sa toy customization. Nag-research ako, pero hindi sa akin sapat yung pinanood ko lang eh. Ang ginagawa ko, pag nag-research ako, pinapanood ko, and then I apply. Ina-apply ko kaagad para ma-experience ko yung totoong yung tactile experience ng paglalapat ng pintura, pag-spray ng primer, paglalagay ng respirator, paano ka nakakahinga doon sa respirator, ano experience ng airbrush, paano siya bumubuga ng paint. Yan. So, yun, inaaral ko lahat yun, ni-research ko. And yun nga, by the power of the internet, malalaman natin lahat yan. Actually, kahit naman ngayon, nag-aaral pa rin ako eh. So yun, after the Gunpla phase, nag-explore na ako ng iba't ibang mga toy line. Hi, Sir Brian Jefferson. Shout out to Dan Gochoco. Shout out to Brian Jefferson. Shout out to Jeffrey Antonio. Shout out to Rob Xavier. Shout out to Laro Anan 2. So yun, after the Gundam phase, yan, medyo ganyan. After the Gundam phase, nag-shift na ako to another toy line. Inom lang tayo. So this is around 2017 na siguro onwards. Hindi ko na nasama yung date, pero 2017 onwards na to. So nagre-research na ako ng mga iba't ibang toy lines like Star Wars Black Series, NECA, Marvel Legends, Play Imaginative. I also experimented yung different scales like 112 scale, 110 scale, 110 scale, 1/6 scale, 1/4 scale. Yan, lahat yan inaaral ko mga ma'am sir. Kasi dati nagtataka din ako, ano nga ba ibig sabihin ng 1/6 scale? Diba? Ano nga ba ibig sabihin nun? Good evening Sir J. Glang. Good evening Sir Ralph. Good evening Sir. Ano pinakagusto nyo line na i-customize? Rock Merhudio. Sa ngayon, McFarlane Toys. The best. Very toy customizer friendly. Mabilis siyang baklasin, mabilis siya ikabit. May mga figures lang, katulad ng Merciless, medyo mahirap siya ikabit, pero lahat ng na-customize ko na Batman or na action figure, super flexible and very friendly sa mga toy customizers. So yun, balik tayo sa mga scales. Sa scaling, 112 scale, 110 scale, 1/6 scale, 1/4 scale. Sabi ko, ano ba yung mga scales na yun? Also, yung mga status ng mga laruan. Sabi ni, babasahin natin yung comments in a while. Yung mga status ng laruan like MISB, KLB, BIB, MISB, MIB, brand new. Ang hirap, 'di ba? So, yan, lahat yan inaaral natin, lahat yan makikita natin sa Google. And buti na lang may internet talaga. And we have people to talk to. And we have people na nag-upload sa internet yung mga sagot nila, yung mga proseso nila.
syempre nire-remix natin lahat yan, ano eh, para sa akin wala namang original. So, lahat ng napapanood ko, nire-remix ko, ni-input ko, may mga input ako, may mga sarili din akong creative sauce na nire-remix ko lahat para makapaggawa ng artwork. Yun, parang ganun yung inisip ko. Lahat naman ng ideas natin, it's all being influenced by various na concepts. Sabi ni Robs Javier, limitless yung matututunan mo sa Gunpla painting. Then you can apply pa in other toy lines. Exactly, sir. Doon ako nagsimula, sir, Gunpla. Alex Sereno, ano latest McFarlane Batman fig mo ngayon, sir? Ano ba latest na ginagawa ko? Yung Batman X Punisher. Yun. Ano pa ba? Michaels, Sir Sifra, na-try mo na ba mag-customize ng Joy Toy? Hindi pa, sir, pero I like to do one in the future. Pero kasi yung Joy Toy, actually, muntik na ako malason dyan sa Joy Toy na yan. Kasi sobrang ganda. Pero yung technique ko kasi in customizing figures, parang ganun na eh. Weathered na siya, may paint na siya. So parang gusto ko na siya i-display. Ayoko na siyang galawin. Parang ganun. Parang pag bumili akong Joy Toy, pang display talaga. Kasi tingin ko yung mga techniques na ginagawa ko, ginagawa na nila, na-execute nila dun sa mecha. Ang ganda talaga. Muntik na akong malason dyan sa Joy Toy. Grabe. Rominic Bello, ako nga nagsimula mag-collect dahil sa'yo, Sir Ray. Na-inspire ako sa mga posts mo sa YouTube. Thank you, Sir Rominic Bello. Thank you. I really appreciate that. Sabi ni Quiz Patrick, shared brother Rain Cifra. Thank you. Chuang Hon Un. Hello, where are you from, bro? Quiz Patrick is watching. Alright, Lawrence Manyalak. Yun. So, continue ko na yung aking journey patungo sa kung ano yung ginagawa ko ngayon from the day I was born until today. Okay? So, yan, nasa 2017 timeline na tayo. So, yun, in-experiment ko iba't ibang scaling, 1/6 scale, 1/12 scale, 1/10 scale. And also, nag-customize na rin ako ng, first time ko bumili din ng hot toys. Ang first na hot toys ko, para sa amin ng wife ko, dalawa yun eh. Silver Centurion tsaka Heartbreaker. Yun. Favorite niya yung Silver Centurion. Ako favorite ko naman yung Heartbreaker. Yun yung first two namin. Sabay kasi yun eh. Sabay namin binili. Tapos, nag-custom na rin ako ng mga Hot Toys War Machine Mark 1. And then, ito na rin yung siguro isa sa mga milestone ng toy customization journey ko. Yung lumabas yung ZD Toys. Yan, yung ZD Toys talaga. ZD Toys Iron Man Mark 3. Nung una ko nakita yun, sabi ko, totoo ba to? Parang bootleg. Pero ang ganda parang third party, pero ang ganda nung promotional images. So nung nakuha ko yun, nag-order ako shoutout to Laruanan. Muna pala, Zero Mugen Collectibles. Kay Zero Mugen Collectibles pala ako umorder nun. Tapos hindi ko alam kung ano yung first order ko kay Laruanan. Nakalimutan ko na. Hindi ko alam kung Mark 2. AIDS Lozero, good evening po, sir. Thank you for watching. Tapos, basta na-meet ko si Laruanan sa ZD Toys talaga, ZD Toys. Kaya, I'm really thankful na naglabas ang ZD Toys and nakausap ko si Sir Errol Justin Basi of Laruanan. Kasi, siya yung partner ko ngayon, siya nagpo-provide ng mga toys ko ngayon for unboxing, review, and customization. Yan. Okay? So, Laruanan XRC. Also support Laruanan. If you want any Iron Man ZD Toys, Venom. Akala ko, sir, page mo yung Laruanan. Hindi, sir, hindi. Hindi, sir. Ibang yun, ibang equity yun. Ibang company yun, sir. Meron tayo. Ano lang yun, sir? Ano lang kami, partners. Akala ko, sir, page. Sabi ni Sir Rock Merhudio, akala ko, sir, page may Laruanan. Hindi, sir. Partners kami. Siya nagpo-provide ng toys for unboxing, review, and customization. Ayan, nag-reply siya. Mark 46. Yung first namin na transaction,
Mark 46 and 46 ba yun? Okay. Tama. Ako nga pala yung version 1. Version 1, 46 and Hulk. Okay, nice. Sir Jasnoa, thank you for sharing. Jerome Encarnacion, maraming salamat sa panonood. Quiz Patrick, thank you for sharing. Sir Rock, thank you for sharing. Thank you for watching din. Sabi ni Bernie Christian Mandane, good PM Master Ray, nakala ko ikaw din may-ari. Hindi sir, hindi ako yun. Hindi. Tag team kami, partners kami ni Sir Errol Justin Base of Laruanan. Ayan, nandyan siya ngayon, si Laruanan. So, if you want to buy some Iron Man toys, Venom, ZD toys, actually Transformers meron din. Ayan, papalag ko na. Laruanan XRC. Ako kasi nagko-customize ng mga binibenta sa Laruanan. Like, so, ganito yung setup. Kung meron siyang Iron Man na Mark III. Ang gagawin niya, sasend niya sa akin for unboxing, review, and customization. Tapos yung promotional na images ko nakalagay RC X Laruanan kasi sa kanya yung figure, sa akin yung artwork. So parang ganun yung setup. Alright. Hindi ako si Laruanan mga ma'am sir, ibang company yun mga ma'am sir, tag team kami, okay? So at least clear tayo doon. Saan po location ng Laruanan? Dito lang din sir sa Quezon City. But they can ship worldwide. So yun, balik tayo. Actually, ZD Toys talaga yung turning point ng customization. Isa sa turning point or isa sa milestone ng toy customization journey ko. Kasi nga, yung ZD Toys super affordable, like around 1,000 pesos. Tapos sobrang ganda niyang model na i-custom. So yun, gumawa ko ng unboxing, review, and customization. Diyan din nagsimula yung pagre-review ko ng mga action figures. Actually, dati sa YouTube ko, puro lang ako, time-lapse. Puro time-lapse lang. Sir Says, hello sir, good evening. Puro time-lapse lang ginagawa ko sa YouTube. Walang audio. I cannot even speak kung ano yung ginagawa ko. I can show it to people, pero hindi ako trained to speak. So I'm really thankful to my wife kasi siya nagbibigay ng boses sa akin para siya rin isa sa syempre inspiration ko para makapagsalita ako. Kasi sabi niya great teacher daw ako, teacher daw talaga ako at heart, pero ang thank you to my wife din. Siya nagbibigay ng boses sa akin. Nagbigay siya ng mga YouTube equipment ko, ng microphone, para makapagsalita ako sa inyo. Yan, natutuwa lang ako dun sa setup na gano'n kasi hindi talaga ako nagsasalita dati. Yan, kung makikita nyo sa YouTube, sa YouTube channel ko, puro time-lapse lang yun. Puro time-lapse lang. Well, may audio lang, may audio music lang. Tapos, yung very first time na nag-try ako magsalita sa YouTube ko, hindi ako komportable. Hindi ako komportable talaga. Pero tinry ko, talagang minaster ko lahat ng confidence, ng strength, ng information, ng tibay ng loob. Yan, katulad nito ngayon, hindi ko ito magagawa way back then. Hindi ko ito magagawa way back then. Nagsasalita ako in front of you, in front of the camera. Hindi. I can show you what I do. Yung mga artworks. Pwede akong mag-drawing ng may mga nakaharap na tao. Yan, tinrain ko rin sarili ko dun kasi dati, alam ko, hi Sir Paul James Valencia, kasi dati, hindi rin ako komportable na pinapanood ako habang nagtatrabaho ako. Pero, dumating sa point na nandyan yung mga tao sa paligid ko, tapos, hindi ako makagawa. So, sabi ko, may deadline kasi ako noon eh. Paano ko gagawa? Paano ko uusad kung nanonood sila? Sabi ko, sige, basta gagawa ako. So, tinrain ko yung sarili ko na kahit nandyan sila sa likod, nanonood, I can do the thing that I love the most, which is yung drawing. Lakaz. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Sir Paul. So, yun yung strength na binigay sa akin
ng wife ko para makapagsalita dito sa inyo. Ayan, dito siya ngayon eh. Siya nagbigay ng equipment ko, ng microphone. Dati, time-lapse lang talaga, may audio. Tapos, pinapakita ko yung artwork na ginagawa ko. I cannot even explain, I cannot even talk. Hindi ko ma-explain yung proseso na ginagawa ko. Hindi ko man lang maituro sa inyo kung ano yung pintura. Basta pinapakita ko. Pero hindi ko maituro kung ano yung dry brushing. Hindi ko maituro kung ano yung base coat. Hindi ko maturo yung proseso. Ang way of learning ko, ang way of teaching ko pala dati, yung talagang time-lapse and audio. Ngayon, I can speak through the mobile phone device. Nabo-voice out ko na rin yung thoughts ko sa inyo. Nag-share ako ng mga techniques. Kasi gusto ko rin katulad nga sinabi ng wife ko, teacher daw ako. So, sige, let's do it. Hindi yung teacher na nasa classroom. Gusto ko magturo dito sa ganito, online, casualan lang, mga ma'am sir. Kaya nga, yung catchphrase ko lagi sa YouTube channel natin, ma'am sir, ma'am, kasi gusto ko laging sa service ng tao, service sa client, service sa mga supporters, service sa tao. Yun. Sabi ko, yun nga, di ba? Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today, blah, 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 blah. So, yun. So, parang it comes natural to me na ngayon. Kasi dati, yung hirap talaga magsalita. Ako, nahirapan talaga ako magsalita. So, yun yung journey ko as a toy customizer. Yun yung, more than yung drawing, more than yung creating art, mas nahirapan ako dun sa communication skills. Yan. Pero ngayon, I am really trying everything na makapag-communicate. Lalo-lalo na din international yung mga clients natin. So, I want syempre, parang very cliche na yung the work speaks for itself eh. Oo, pero gusto kong dagdagan ng level of communication. Why not both, di ba? So, you have your work and you have your communication skills. Let's do both, di ba? Pwede naman both eh. Pwede naman both eh. Pwede naman isa lang eh. Pero gusto ko both. So, I'm really trying my best na ituro yan via my YouTube channel, via Facebook Live. I can do Facebook Live na nagtuturo. I can do... Thank you, sir. Go lang ng go. Thank you. I can teach now. Kasi dati, yung form of teaching ko, yung talaga eh, yung time-lapse and audio lang. So, yun yung mga toy lines. Babalik tayo dun sa journey ko. ZD Toys, yan talaga nag-start din. Isa sa mga milestone ng toy customization journey ko. Yan. Thank you din kay Laro Anan. Buti nag-meet kami sa Quezon City. Kasi part siya ng journey ng toy customization ko. Lalong-lalo na yung mga Iron Man. Dati nagsimula ako sa battle damage na Iron Man. You must know how to market your works, which you already doing na. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir, PJ Valencia. Yes, sir, I really appreciate that. Oh, sir, actually, day one pa lang ng trabaho ko graphic artist. Yan, graphic artist. Yan yung work ko. Actually, gusto kong gumawa nito. Journey ko naman as a visual artist. Kaso masyadong broad. Masyadong malawak, masyadong maraming pag-uusapan. So sabi ko, toy customizer journey muna. Yun muna. Kaya, ito muna yung daanan natin na route na toy customization. Yun, nag-explore ako ng iba't ibang toy lines. Actually, yan yung marketing, yung work. Tama yan, sir. Pinopost ko yan sa 6 to 7 platforms na available sa mobile phones natin. So, we have Facebook, YouTube, Instagram,
TikTok, sa art sites din, Behance, and Dribbble. Yan. Usually, nandyan yung mga clients natin, naghahanap sila ng mga, actually, logo design work. Yan, gumagawa rin ako ng iba't ibang visual arts na deliverables. I do not own. Yun, dadaanan natin yun soon. Pero yun, ngayon, toy customizer lang. Marami kasi akong ding gustong gawin eh. Na under the umbrella of visual arts. So you have logo design, typography, illustration, painting, fine arts, drawing, pencil drawing, acrylic painting, oil painting, web design, social media art cards, social media posts, ano pa ba? Yun, icon design, daming ano. So if you want to see, dami kong interest talaga. So, ang inisip ko diyan, itong toy customization, isa lang siyang pillar dun sa mga under the umbrella of my visual arts na interest. So, ang iniisip ko kapag nakatapos ako ng isang project sa logo design, nag-up ako ng isang level. Pag nakatapos ako ng isang project sa typography, isang level ulit. So parang nagle-level up ka per category, per pillar. So kung gumawa ako ng toy custom na isa o dalawa, nag-up ka ng 3 levels. Parang ganun lang din iniisip ko. Sa akin lang yun Yun yung way of thinking ko. So yun, parang self-improvement na technique na yun. So yun. Yung ZD Toys nga until present, nagre-release pa naman sila. So mula 2015 hanggang 2024. Actually, I've been doing this toy customs for about, kailan ba yun? Kailan ako simula? 2014. I think 2014 ako nagsimula. Kami ng wife ko sa Gundam. Kanina rin dinidiscuss ko. 2014. So that's around 10 years na. So, timely lang tong video na to kasi gusto kong ma-encapsulate na natin yung the first 10 years, parang Marvel, the first 10 years of toy customization journey. So, yun. So, that's my the first 10 years of my toy customization journey. Dami ko na rin nalaman, dami ko pang gustong malaman, gusto ko pang matuto. Ang dami ko na rin na-research, ang dami ko nang biniling materials, ang dami ko nang biniling pintura, brushes, pero nagamit ko yung lahat. Airbrush, nagamit ko yung lahat, kasama yun sa buong proseso. And wala akong regret. No regret. Lahat yan kasama sa proseso. Yun yung proseso ko Hindi ko alam kung ano yung proseso niya. So, we have our own path. And it is up to us how we navigate it. Okay? So, yun. So, that's it, mga ma'am, sir. Ma'am, meron ba kayong any questions? Actually, yun na. From the day I was born hanggang present, I think na-discuss na natin siya tonight. I've been doing this for 10 years, grabe. Tagal na rin pala. So, naisip ko lang kasi gumawa na ako ng video kasi gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung journey ko. Actually, gusto ko rin malaman, pabalik naman, kung ano yung ginawa ko dati para makapunta dito sa gantong status. Kumbaga, parang 10 years na pala. Hindi ko naman namamalayan na, okay, ginagawa ko pala to, okay, ginagawa ko to. So, yun. I'm really thankful na there are people na nagugustuhan yung trabaho ko, yung nagugustuhan yung artworks. Nga pala, so, ang tatanungin ko naman din sa sarili ko, why do I do this? So, first and foremost, I love what I do. Why I do toy customization First, I love what I do. Second, yung self-development sa visual arts. And then, pangatlo, archiving ng work sa portfolio. Yan, portfolio.
Pang-apat, source of income. Yan. Yun. Yun yung wise. Yun yung apat na reasons ba't ko ginagawa to. So, I love it. I love what I do. Self-development. Yan, isang form of art. Tapos, source of income. And, portfolio. And then, source of income. So, yun yung 4 reasons ba't ko siya ginagawa. Okay. Alright. Okay, meron pa ba tayong mga questions? Wala na nagko-comment. Are we good? Sige, comment kayo mga ma'am, sir. Meron ba mga comments ngayon? Parang wala pang comments. Ang last na nag-comment si Sir Paul James Valencia. Alright, kung wala na kayong mga tanong mga ma'am, sir, I think nasabi ko na yung may nagtatanong. Ayun, may pumasok. Nandito pa kami. Yes, sir. Thank you. Thank you sa pagtambay. Thank you rin sa pakikinig ng live. Actually, i-upload ko din to sa YouTube ko para meron tayong archive ng lahat ng pinag-uusapan natin dito. Robinic Bello, anong pinaka-grail na collection mo, sir? Ito, sir, sa likod, XM Mark 7 na 1/4 scale statue. Saan na ba yun? Ayun, no? Ayun siya, sir. Oh. Dapat pala ganyan yung background ko, no? Ayan. Kita siya, ayan. XM 1/4 scale Mark 7 statue Iron Man. Mark 7. Ganda, solid. Yan, sir. Magkano nga ba yan? Around 80 to 120k. Yung storya kasi nito, sige, dagdag ko na lang pantapos na ng natin, toy collection journey natin. Yung storya nito, XM, paano ko nakuha? Nakita ko yan first time sa website alam ko website ni XM. Tapos, sabi ko, ang ganda nito ah. Tapos meron ako nakita sa China na nag-recast. So, gusto ko nang bilhin nun kaso mahirap yung shipping. So, sabi ko, gusto ko talagang bilhin tas i-customize na. Tapos medyo mahirap nga yung communication kasi yung client hindi naman, parang naka-Google Translate lang. So, via Messenger or via email. Nakalimutan ko na, medyo matagal na. Tapos nung nagpunta kami sa Green Hills, nakita namin yung actual na XM Mark 7. Sabi ko, wow! Nasa acrylic glass. Sabi ko, wow, ito pala yun, ganito pala kalaki yun. Ang ganda ng post, ang ganda ng material. Ang laki talaga, Mark 7, 1/4 scale. Sabi ko, what the fuck? Na-mindfuck ako dun. Tapos simula nun, tinarget ko na siya. Pero hindi naman yung sobrang, ito lang, bibiling ko, ito lang. Hindi ako kakain, hindi ako. Siyempre may mga responsibilidad tayo. I have a family too. Yan. May mga responsibilidad tayo. After the responsibilities, you can do anything you want. Di ba? Any hobby that you want. Sa akin ito, yung mga toys talaga. Sabi ko, soon mabibili rin kita. Itong XM na to. Na 1/4 scale. So, nagkaroon ako ng one time nagkaroon ako ng racket sa abroad, international din, through my friend. Tapos, social media post yan. So, sabi ko, okay to ah. Tapos yung na-earn ko doon, yun, pinambili ko ng XM Mark 7. Yan. So, yun yung story nun. Yun yung story ng XM Mark 7. Bakit ko siya nabili? Sakto, may nag-post kasi sa marketplace na medyo mababa, around mga 60. Kasi ito, alam ko, 80 to 120. Yan yung posting price nila doon sa Green Hills. Alam ko, medyo mataas talaga sila. So, yun yung story nung Mark 7.
Yun sa Rominic Bello. Yun yung ano ko, pinaka-grail na collection ko. Pinaka-grail sa collection ko. Yan. Alright. Richard Ayers. Shout out to you, sir. I think done na tayo mga ma'am, sir. Meron pa akong mga gagawin. Oh, welcome, sir. Welcome. Meron pa akong magagawin. Ito yung mga gagawin natin today. Ito. Grabe, sobrang full tub ng weapons. Sobrang dami. Tapos ito rin. Ito na dry brush na to eh. Yun. Tapos meron tayong bagong dating. Ito. King Shark. King Shark mula sa McFarlane Toys. Ito yung collab work with Gian Orozco of Hobby Boy Collectibles. Yan. Bababay na muna kami. Okay? Good evening, sir. Okay. Babay na muna. See you ulit sa susunod na live natin. Mag-isip rin ako ng mga pwede ikwento as, yun. Pwede pagkwentuhan. Pwede ko i-share sa inyo. Ngayon, na-share ko na yung life as my life as ayun, yung journey ko pala as a toy customizer from the day I was born hanggang ngayon. Actually, sige, pwede ko i-recap para dun sa mga bago. Okay, recap natin. Konti lang naman to eh. Para rin meron tayong summary. Alright, my journey as a toy customizer. I was born in Pasay City, Manila, Philippines on April 15, 1986. Yan, drawing as my main hobby nung mga around 5, 6, 7. Tapos 1993, 7 years old, favorite medium ko, oil pastels. Sumasali ako sa mga poster making contest. Favorite toys ko, Teenage Mutant Ninja Turtles, Batman, Matchbox Cars, cards, NBA cards, text, Pogs, ano pa ba? X-Men, Wolverine, yun. Tapos 1994 to 2014, it's a big void. Puro aral lang. And then Feb 19, 2014, ito yung pinaka-turning point. Kasi lahat ng toys ko nung bata ako, pinamigay ko na yun. Wala na akong, kahit isang natabi, wala na. So Feb 19, 2014, ito yung Metal Gear Rising Revengeance na first anniversary na Platinum Games Contest via Twitter. So nag-send ako, sumali ako, nag-drawing lang ako ng Raiden. Tapos, nanalo ako nung Raiden na figure, binuksan namin sa McDonald's, and then nag-spark yung interest. First custom toy ko, Battle Damage na metal MG Heavy Arms. 2015 Gunpla. Yan, nagbubuo ako ng Gunpla with my wife. Saber Gunpla on yung Instagram, yun yung namin, yung account namin. Tapos, nag-explore ako ng iba't ibang grades, master grade, high grade, real grade, super deformed, perfect grade. Tapos, sumasali din kami sa GBWC, GMKC, Tapos yun, after nun, nag-stop kami ng Gundam. And then, I explored different toy lines like Black Series, Star Wars Black Series, NECA, Marvel Legends, Play Imaginative, also Hot Toys, different scales, 112 scale, 110 scale, 16 scale, 1/4 scale. And then, 2017, Hot Toys, War Machine Mark 1, nag-explore na ako, nag-custom na ako. Tapos, ZD Toys, mga around 2020, I think. Tama ba? 2020. Hindi ko alam kung kailan yung first release ni ZD Toys eh. Tapos, ZD Toys Iron Man Mark 3, yun yung first release nila. And then, yun, milestone ulit yun kasi ang ganda ng figure. Tapos doon ako nag-explore ng mga Battle Damage. And then, yun, nakita ko si Laruanan. Umorder ako ng Mark 46 plus Hulk. Tapos, yun, nakita kami, partners kami ngayon. Siya yung nagpo-provide ng mga toys ko for unboxing, customization, and review. Hanggang ngayon, partners pa rin kami. So, shout out to Laruanan, shout out to Eric Justin Baste. Also, yun, up to now, nag-aaral pa rin ako. So, I'm doing project collaborations, servicing international clients, both local and international clients. So, yun, McFarlane.
ang pinakagusto kong kina-customize ngayon, McFarlane Toys. Alright. So yun mga ma'am sir, I think okay na yung live natin for tonight. Na-explain ko na kung ano yung journey ko as a toy customizer. So yun, that's it. So yun, i-upload ko na lang itong ating video. Actually, da-download ko muna tapos re-upload ko sa YouTube para mapanood natin ulit. Okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!